gusto na ng special treatment. Ano ba ang gusto ng mga LGBTQ+? Di ba yun ang irespeto sila? What is respect again at paano nakukuha yun? Nakukuha ang respect kapag marunong kang rumispeto sa kapwa mo at hindi ikaw yung superior sa kanila. And since yun na nga yung nagyaring trending is kaibigan daw niya yung owner ng restaurant and isang trans woman. Means, kasali siya ng rainbow community. Kaya siguro ganun rin makaasta kapag meron sa mga babae. Pero kung isa ka lang mang na hindi sa pag-ano sa mga sa ka lang bahagi ng rainbow community, dapat alam mo pa rin, matatawagin ka pa rin, sir, kasi hindi naman lahat tanggap, di ba? Hindi naman lahat aware ang mga ganun na na sitwasyon na, ay, dapat tawagin ko siyang sir kasi ganyan, o tawagin ko siyang ma'am kasi ganyan siya. What's up guys? So, another trending na naman sa Cebu. In short, Bisaya trending tayo. So, pagbukas ko ng TikTok ko and pagbukas ko ng Facebook ko after ko mag-work for today's agenda is nakita ko yung trending Cebu about nga sa isa na namang LGBTQ+ na nasangkot na naman sa trending dahil lang sa tinawag siyang sir ng isang service sa isang restaurant sa Cebu. So, pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa respect na pagtawag ng sir at ma'am. Yun mga kabayan, ang pagtawag ng sir at ma'am is a sign of respect sa mga taong di mo kilala na pumupunta sa mga establishments o sa mga fast foods o sa kahit saan pa yan na sektor. Tatawagin kang sir at ma'am. At para doon sa server, I guess wala naman siyang ginawang masama kasi sign of respect pa rin yung ginawa niya. Kaya lang, nagkataon na itong customer is isang LGBTQ+ at hindi pala siya aware o hindi niya gusto na tinatawag siyang sir kasi gusto niya tinatawag siyang ma'am or madam. So, yun na nga, sabi niya doon is pinatayo doon yung server ng 2 hours to educate him na hindi lahat ina-address. O may mga tao talaga na hindi mo i-address ng sir kasi nga, this world is di ba nga, kilala na yung binigyan na ng rights yung mga LGBTQ+, pero hindi lahat tanggap ang ganitong sitwasyon, di ba? Pero dapat, hindi ka pa rin nag-humiliate ng tao. Hindi mo pa rin dapat ginawa yun kung ini-educate mo siya. Kasi ang tawag doon is hindi na equality, it's called superiority. Ano bang pinaglalaban natin dito? Equality or superiority. Forget but server lang yung tao at in-address ka ng sir is ganun na yung gagawin mo. Wala naman siyang ginawa dun masama. Kasi nga, kahit saan mo pa tingnan, hindi sa pag-ano to sa mga LGBTQ+, kasi may iba kasi na walang problema sa kanila yon is kahit sa anggulo mo tingnan, is sir pa rin ang itatawag sa'yo. Kasi nung ipinanganak ka, ang nakalagay sa birth certificate mo is male. Well, is male. Diba, sir pa rin yun. Ang nakalagay naman sa mga legal documents mo is male. Ang nakalagay din naman sa passport mo at sa lahat ng international transaction mo is male. So, saan doon ang mali na tatawagin na hindi ka pwedeng tawagin na sir at dapat tawagin kang ma'am? Saka ka nang magngangawa-ngawa na magpatawag ng ma'am or miss or kahit ano pa na tinatawag sa isang babae kapag meron sa mga babae. Pero kung isa ka lang mang na hindi sa pag-ano sa mga sa ka lang bahagi ng rainbow community, dapat alam mo pa rin, matatawagin ka pa rin, sir, kasi hindi naman lahat tanggap, di ba? Hindi naman lahat aware ang mga ganun na na sitwasyon na, ay, dapat tawagin ko siyang sir kasi ganyan, o tawagin ko siyang ma'am kasi ganyan siya. Hindi po lahat ganun. Dapat din tanggapin natin ang pagtawag sa iyo ng ganun na sir at saka ma'am or sir ay sign of respect. Kahit saan ka magpunta, sir pa rin ang itatawag sa'yo kapag ang nasa documents mo is male. Tapos, maraming nag-react na mga kalahi. And wala namang problema sa kanila na tinatawag silang sir. Pati nga si Vice Ganda, di ba, never siya naging sa kanya na tawagin siyang sir. At international television pa yun na sinasabihan siya ng sir, natatawa na lang siya. Never siyang namahiya dahil lang sa tinawag siyang sir o dahil lang in-insist siya na magpatawag siyang ma'am. And mga akla, dito sa mundo ngayon, itong generation na to is medyo tanggap na ng lipunan ang LGBTQ+.
medyo may mga rights na, kaya lang, kapag kasi binibigyan ng rights, huwag masyadong abusuhin. Di ba? Kasi nga, hindi na tawag equality. Gusto na ng superiority, gusto na ng special treatment. Ano ba ang gusto ng mga LGBTQ+? Di ba yun ang irespeto sila? What is respect? Again, at paano nakukuha yun? Nakukuha ang respect kapag marunong kang rumispeto sa kapwa mo at hindi ikaw yung superior sa kanila. And since yun na nga yung nagyaring trending is kaibigan daw niya yung owner ng restaurant and isang trans woman. Means, kasali siya ng rainbow community, kaya siguro ganun rin makaasta. Please, magkaiba po ang business sa personal. Kasi siya, naging superior, para sa akin superior to pinairal niya, hindi equality yung ini-educate niya. Parang sinasabi doon ni Sir Jude na dapat mom yung tatawag mo sa akin, dapat makinig ka sa akin kasi nga kaibigan ko yung may-ari nito, gustong patalsikan ka. Parang ganun yung impact dun sa server. Parang superiority, not equality na yung pinaglalaban niya. And isa pa, ito hindi sa sa mukha, hindi sa panglibak sa Bisaya pa, wala tanang libak. Pero dapat ibagay ang mukha sa ugali. Mali yun. Dapat, kung hindi tayo kagandahan, is bumawi tayo sa ugali. Hindi dahil sa hindi ka na nga maganda, masama pa ugali mo, double kill ka na. Diba? Kung paano ka tatawagin naman kung mukha mo mukhang uncle? Diba? Yung tinawag ka lang ng sir na dapat palagpasin, hindi mo pinalagpas. Ka pa, superior ka pa, ay natawag ka tuloy ng uncle ng buong national or buong international. So, dapat ganun, dapat pinalampas niya na yun or in-educate niya for a minute and then hindi siya nag-superior. And then yun na nga, naglabas nga ng statement kasi Mr. Jude Bacalsco, daw na yung in-educate niya lang daw pero never daw niyang inutusan na tumayo doon ng 2 hours server. And sabi niya na yun in-educate niya about sa equality. And sinabi din niya na kaya na in-educate kasi ina-address niya lang yun kasi tinatawag siya ng kanyang mga pamangkin, kanyang mga kamag-anak ng uncle o pa man na tahod. Kaya yun. So, kung ini-educate mo yung isang tao, bakit hindi mo ma-educate mo na yung kamag-anak mo na tawagin kang ante, tawagin kang ninang, tawagin kang ate? Bakit sa iba mo pag ginagawa? Di ba nag-uumpisa yun sa pamilya? So what? For your nagsusuperior ka na. Parang gusto mo na ikaw talaga yung high. Sa atin mga karinbo, mga kalahi, dapat matuto tayo. Hindi dapat tayo nilalaban yung equality. Pero dapat alam pa rin natin yung batas, yung paano yung respect, yung manner kung paano tayo tatawagin. Hindi tayo lalampas sa equality na gusto natin. Kasi nung ipinanganak tayo, for example lang, kung bakla ka may pinanganak ka, babae ka, pinanganak ka, lalaki ka, meron ka ng panglalaki. So dapat kung paano i-address yung mga lalaki, pag lumaki na sila, dapat tanggapin mo na yun. Huwag mo masyadong ipangalandakan yung changes sa'yo kasi hindi naman lahat tanggap yung mga ganun, di ba? Hindi lahat agad-agad tatanggapin ka. Pero pa rin talaga na ganun. Pero yung nangyari is walang talaga yon. Wala siyang discrimination. Hindi nang apak yung server sa kanya. Siya yung nang apak sa server. Nagkaroon ng superiority ang tinatawag doon sa nangyari sa kanilang dalawa. So, hindi yung self-discrimination, but ang tawag doon is bida-bida, yung si Mr. Customer. Sabi nga nila, hindi lahat ng customer, diba, right? And this time, not customer are always right. And yun na nga, sabi nga yung mga LGBTQ plus dyan, o kahit sino pa man, bago ka i-respeto, marunong ka muna respeto ng kapwa mo. Wag, gusto mo i-respeto ka, pero yung ugali mo, hindi ka respeto. Plus, isa pa, ibabagay ang ugali, ha? Kung pangit ka, dapat mabuti ang ugali mo, at least sa ugali man lang nakabawi ka. And hindi lahat kasi tanggap eh. Hindi lahat gusto mangyari mo. Hindi lahat gusto sumunod sa gusto mo. Pero at least nire-respeto ka pa rin o binibigyan ka pa rin ng tinatawag na as a sign of respect. So, yung respect, saan nakukuha yun? You earned it.
Hindi mo basta-basta na kung hindi ka marunong rumispeto, hindi ka rin ere-respeto. At hindi ibig sabihin ng pangalandakan mo yung kung anong gusto itawag sa'yo, tinatawag mo na equality. Kasi hindi naman sa dami na nag-react na bakla talaga is maling-mali talaga yung ginawa ni Mr. Jude. Yes, ini-educate niya, pero yung klase ng pag-educate o pag-approach niya is not about equality at all. It's about superiority. So, hindi hindi katanggap-tanggap yung ginawa niya. So, buti na lang merong doon na nakapansin at nakunan niya at naging trending. So, it's a sign na lesson learned kay Mr. Jude Bacalsco. Sir, please, sa susunod naman, hindi po lahat tanggap. Pero, nirespeto ka pa rin. It's a sign of respect. Again, ang sir at ma'am is a sign of respect. Huwag ma-offend kung isa kang LGBTQ+ at tinatawag kang sir at ma'am kasi respeto pa rin yun. Sa'yo na.